Uy! Ayun, tayo na naman. Hello, panibagong vlog dito sa Boquitos Vlog. Hi guys, I'm Stanley Chi, inviting you to subscribe to Boquitos Vlog. Yan, YouTube channel ni Onin. So yun, subscribe kayo doon ha. Kita-kits! Hello! Kamusta na? Kamusta na kayo ulit mga kabokito? Another vlog ulit sa another episode. Episode 13 na natin to. So, kamusta ang mga Cool Rays, ang mga M Grand, ang mga GX3 at ang mga Okavango nyo? Sana okay lahat? Well, ay hindi naman siguro sana. I know okay lahat yan dahil magaganda ang mga units natin kahit even though may mga alam mo na, may nagbabash natin dahil ano nga daw China car daw ang mga units natin, but still pinaghirapan natin, pinagpagura natin at lalo na inaalagaan natin yung ating mga Geely brands natin, mga Geely units natin. So kamusta kayo? Like and subscribe sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please I'm begging. No, hindi naman. It's up to you naman po. Mga viewers, ang laging masusunod. Kung nagustuhan niyo yung topic natin, subscribe, thumbs up. Kung hindi, okay lang. At least, nakakakuha kayo ng idea kung paanong magkaroon ng isang unit ng isang Geely. So, ayun. Topic natin, PMS. So, di ba sa previous vlog ko, nagsabi ako na nakaschedule itong May. I did call Geely Santa Rosa and unfortunately, walang available na schedule for the month of May. Pero okay lang yun. No worries. Inask ko naman yung mga taga Geely Santa Rosa na kung okay lang ba, kung madedelayed o baka magdagdag ako or not. Sabi naman nila, hindi naman daw. Tapos tinanong lang nila kung nagagamit ko ba sa mga malayo ang biyahe. Sabi ko, hindi naman. So yung pinakamalayong biyahe ko is way back pa. Yun yung nagpunta ako ng Bicol that time. Hindi naman daw. Siguro pupunta na lang ako doon just to check kung okay yung battery pa. Kasi 2 years, magto 2 years na rin sa atin si Pogi. So yun naman. So nakaschedule siya sa June, as far as I know, 17. June 17 sa Santa Rosa. Ayun, meron tayong schedule. Tapos nagpa-advance schedule na rin ako sa December para at least sa susunod na PMS is December ulit. After June, tas December. Ayun. So, anong magandang topic na ngayon ng ano natin? Well, i-update ko lang kayo regarding sa Cool Ray ko. So far, so good. Wala namang problema. Actually, sa ngayon, may magpapa-medical ako sa Healthway here in Festival Mall dahil meron tayong pinagkakaabalahang bagong trabaho ulit. Oo, tama. Wala naman masyadong so magpapa-medical tayo. So regarding sa Cool Ray ko, magto 2 years na siya. Okay pa naman. Well, okay naman, walang problema. Maganda pa rin ang takbo niya, wala namang major na bangga. Hope mga mild scratches pa rin. Okay pa rin ang mga kailangang mga i-check, right, yung sa battery. Hopefully yung sa battery okay pa. Pero siguro itong weekend pupunta ako ng Santa Rosa just to check lang kung pwede pang gamitin yung battery. Pero I think naman siguro na pwede pa naman siguro. Saan pa ba? Sa makina, maganda pa rin ang takbo. Hindi pa rin ako nagkakaroon ng problema sa mga yung sa sunroof. Okay pa naman siya. Magana pa naman, as you can see. Ayan, binubuksan natin. Yan natin para makita natin. Ayan, gumagana naman siya. So okay pa naman siya.
maayos pa. So far wala pa akong reklamo. Wala pa akong nakikitang yung mga joints naman niya okay pa, wala pa rin problema. Masaya pa rin ako sa Geely. It's not that because this is my car or ito yung brand na actually parang sabihin natin na well, nasa kanila lang kung ano ba, ini-endorse ba namin or ano. Well, still syempre kailangan kong ibida yung bagay na kung ano yung pinaghirapan natin, di ba? At ngayon, ito ang ating ngayon, ang usap-usapan ngayon is yung regarding sa bagong Geely papasok ngayon sa Pilipinas, yung Geely Coolray 2024. As far as I know 2024 edition. May mga changes, although the same pa rin yung itsura, pero may mga binago. Nakita nyo naman 'di ba sa video, 'di ba? Ngayon, ang ikukumpara natin yung dashboard, yung harap ng loob ng ating ng Coolray. Kung nakikita nyo, di ba, meron tayong dashboard kasi wala yung pinaka-infotainment. Pero pag chinek mo na ngayon yung sa bagong Geely Coolray na 2024 edition, 2024-2025 edition, para sigurado lang tayo, ayun, ang ganda na, isang buong panel na, di ba? Isang buong panel na magkasama na yung infotainment saka yung pinaka-dashboard ng sasakyan. And kahala mo parang isa na siyang isa na siyang pang eroplano na cockpit, dahil isang full na siya, yung cambio niya different from our Coolray. Tapos madami na binago, and I know, as far as I know, meron na rin daw aircon sa likod, yung siguro yung nasa isang ganun na aircon lang dito sa likod. At least meron na, 'di ba? Kaysa dati wala. Pero although malakas naman yung aircon natin, kahit sa harap lang yung pinaka pintana ng aircon natin, na-absorb naman din hanggang likod, natatamaan naman din. Pero pag nakita mo, di ba, yung bagong Coolray ngayon, Diyos ko po,
marami na namang may ano niyan, marami na namang gagaya diyan. Kaya the way na pinakita, lalo na yung harap, yung pinaka harap ni Coolray, yung pinaka black na ano, 'di ba? Ang ganda. Harap, likod, gilid. Ay, Diyos ko po, pag lumabas na yan sa market, I know tatangkilikin na naman ng public yan. So iba talaga. Maganda pa rin talaga ang ano, ang mga Geely na papasok, lalo lang Coolray ngayon. As far as I know, etong year or early next year, lalabas na yung bagong Coolray na 2024-25 edition na sports. Hindi, I don't know kung magiging limited siya. Malamang sports edition pa rin yan, just like tulad na itong second generation Coolray natin. Ang ganda sobra. Kaya alam mo yun, yung minsan mag-aano ka na lang na minsan yung mga nagre-reklamo na lang, huwag naman sabihin nating bashers or siguro mga negative na lang ni Coolray or ni Geely na nasabi nila, bakit Geely? Ba't China? Tayo yung alam yun mahirap na, baka magsalita na naman ako at mayari tayo. Ayun, just like I've said on my previous vlog, respect na lang talaga na kung ano yung nakuha natin, kasi yun ang mga talagang pinaghirapan natin. Ang ano lang naman dyan talaga, yun, kung ano yung napili nyo sasakyan, you go. Kung ano yung instinct nyo, kung ano yung gusto nyo, kung gusto nyo mag Toyota, mag Nissan kayo, mag Hyundai kayo, then you go for it. Trust your instinct. Pero ayun, kasi kami, we trust our instinct, lalo na yung mga naka-Geely dyan. We trust our instinct, we trust our brand. So far maganda naman ang pinapakita sa amin ng aming mga unit. So ito yung napagdesisyonan talaga namin. So wala namang akong kasi nagkaroon din ako ng Honda, nagkaroon nga ako ng Kia. My first car was a Honda Civic, at yung second car ko was a Kia Picanto. Yun yung mga sasakyan ko before. And my third car is yun na. Although yun nga kasi bagay yung kwento nito is 2 years kaming nag-review kami ng wife ko. Actually, nag-introduce talaga sa akin nito, wife ko So, shout out sa asawa ko. I'm happy with my Coolray. So far so good, wala pa rin naman problema, wala pa naman akong inaano. Although yun nga, yung PMS lang siguro, pero I don't think it's going to be a problem. So, mahalin natin kung ano yung mga pinaghirapan natin, kung ano ang mga pinagsikapan nating magkaroon, mapa second hand car man yan, mapa bot man yan, or yung mga bot yung mga maliliit na car. Alam naman siguro ng mga car enthusiasts din kung anong ibig sabihin nila, yung mga Daihatsu maliliit na minivan. Ayun, natapos na naman tayo for another episode for Bokitos Vlog, episode 13. So, ayun, please like and subscribe and hit the notification bell, and please do help a simple vlogger like me na makapag-diretso tayo ng isa pang episode na naman ulit. O nga pala, I would like a big shout out to Mr. Stanley Chi. Thank you, Sir Stanley, sa isang magandang shout out regarding my vlog. Thank you for your support. Appreciate it so much. Mabuhay ka, and thank you so much. So ayun, napag-usapan natin yung regarding sa bagong Coolray ngayon, yung 2024-25 edition. Nakita naman natin kung ano yung mga differences regarding dun sa first, second, and third generation. Sa third na mangyayari na generation Geely na papasok within maybe later this year or early next year. Sa atin, sana makita na natin yung talagang yung, alam mo yun, ibebenta na nila sa market yung bagong Geely Coolray na ipapasok sa Pilipinas, sa ating bansa. So ayun, yun lang naman ang recap naman natin so far.
So, ayun, nandito na po ako sa Festival Mall, magpapamedical na ako. So, thank you so much sa mga subscribers, sa mga new subscribers ko. A big shout out to all of you, and thank you so much for supporting Boquitos Vlog. And I know na mag-uusap pa tayo regarding kung ano yung mga bagong nangyayari sa Geely. Shout out din kay Geely Marites. Again, wag kayong magsawa. Itong vlog na to is ano to parang ano na rin, paano ko ba may express to na, kasi second generation to, wala na masyadong nagva-vlog regarding sa mga Geely natin, kung ano man unit. Ngayon, i-update ko kayo para sa mga non-Geely owners na naghahangad na makabili ng ganitong unit. Panoorin nyo yung vlog ko para na-updatean ko kayo kung ano yung mga naging. Siyempre, hindi tayo magiging bias na porque unit ko si Pogi is puro magaganda lang. Siyempre, I will update you din. Huwag naman sana mangyari kung merong mang negative na mangyari kay Coolray, or kung may kailangan akong alam mo yun, may hindi ako nagustuhan. Kasi ayoko naman makipag the word plastikan sa mga viewers ko. Gusto ko kasi maging totoo ako sa kanila na kung ano talagang pakiramdam ng magkaroon ng isang Geely unit. So mine is a Coolray. Magto 2 years na sa akin si Pogi Coolray. So I will update you every vlog na gagawin ko. So please support and subscribe, and thank you so much, and hopefully makagawa pa tayo ng madami-dami pa. So please do help a simple vlogger like me by subscribing my channel so I can update you more regarding the Coolray. And syempre, one of these days mag-vlog din tayo regarding yung mga kung sino, regarding sa M Grand, sa GX3 Pro, sa Okavango. If I'm planning to go sa Santa Rosa para makapag-vlog din ako na regarding features for other unit brands. And thank you again, and have a great day. See you on my next vlog. Hi guys, I'm Stanley Chin, inviting you to subscribe to Boquitos Vlog. Yan, YouTube channel ni Onin. So yun, subscribe kayo doon ha. Kita-kits!